Sa puntong ito, alamin naman natin ang update sa monitoring ng mga pantalan at kanilang rescue evacuation efforts kaugnay pa rin ng bagyong Nando. Makakausap natin si Captain Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Captain Cayabyab, magandang tanghali po. Good afternoon po, Asek Joey. Asal po nanonood sa ating programa po. Ma'am, ano na po yung update sa monitoring ng PCG sa mga pantalan kaugnay ng pananalasa ng bagyong Nando? At sa ngayon po ba may mga kanselado pa rin po tayong boats o sea travel? As of now, Asek, wala na po tayong stranded passenger and even yung mga vessel and motor bangkas po natin. Although meron po tayong 48 vessel and 14 bangkas na minomonitor that are now currently taking shelter. And then sa area po ng northwestern Luzon and northeastern Luzon, suspended pa rin po ang lahat po ng paglalakbay sa dagat. May mga naitala po bang maritime incident na may kaugnayan sa bagyong Nando at yung southwest monsoon? Yes, Asek, we received a total of 49 reports. So ito po yung mga drowning incident. Meron din po tayong mga maritime incident, particularly ito pong grounding incident sa may Bohol. May mga engine trouble and isa pong capsize sa fishing bangka sa area po ng San Vicente, Cagayan. So yan po yung ating mga nai-report na mga operations po na kinandak po natin. In terms of yung rescue operations po, meron po ba kayong isinagawa at ilan po ang na-rescue ng PCG at saan-saang mga lugar po ito? Yes, Asek, we have a total of 49. So yung ating droning incident ay sa area po ng Infanta, Quezon. Meron din po tayo sa Capiz, Bohol. Ito po yung isang grounding incident ng isang passenger vessel. May mga engine trouble na fishing bangka at ito pong latest, itong fishing bangka sa may San Vicente, Cagayan. As of now, Asek, meron po tayong reported na nawawala. We are still currently ongoing the conduct of search and rescue operation. So we still have 6 missing individuals reported. Captain, doon po sa preemptive evacuation, lalo na po doon sa mga coastal area na may banta ng storm surge, ilan pong mga individual o pamilya ang natulungan ng PCG na mailikas bago po manalasa yung bagyo? Sa area asset po ng northeastern Luzon, meron po tayong a total of 13,112 evacuated individuals and 4,402 families. So yung area po na yan, Asek, is yung Batanes, Calayan, Cagayan, Isabel, Aurora. And then sa northwestern Luzon, meron po tayong 1,348 evacuated individuals and 451 evacuated families. Kanina lamang po, Captain, kausap natin yung tagapagsalita ng Office of Civil Defense na si Sir Juni Castillo at sinabi niyan tulong-tulong talaga ang mga ahensya ng gobyerno sa pananalasa nitong bagyong Nando at Habagat. Ano pa pong assistance ang naibibigay o binibigay ng Philippine Coast Guard para sa mga kababayan nating naapektuhan po ng nagdaang bagyo? Yes, Asek, so prior na pumasok po itong bagyo, we are in close coordination with the local government units and even the OCD. So we assist in the conduct of the preemptive and forced evacuation, and at the same time, nagkaroon din po tayo ng pagtulong pagdating po sa pagbibigay po ng mga distribution ng mga relief goods po natin and yung road clearing operations po, particularly sa area po ng La Union and Ilocos Sur. Walang kagandahan lang po nito na dumating po na bagyo is naging masikap at maganda po yung ating coordination sa ating mga coastal communities, kaya naiwasan din po yung mga insidente at yung mga casualties na posibleng mai-report. So we are now getting towards a forced preemptive evacuation. Kaya nung dumating po yung bagyo is more of providing relief goods na po ang ginawa ng Philippine Coast Guard. Ito po yung ating pagtulong sa local government units po. Bilang panghuli, Captain, mensahe na lamang po at paalala sa ating mga kababayan, lalo't meron na naman po yatang isang sama ng panahon na posibleng makaapekto sa ating bansa. Yes, Asek, thank you. So thank you for this opportunity. So
Hanggang ngayon po, naka-red alert status pa rin po ang Philippine Coast Guard and we are open 24/7. Ang amin lang pong paalala sa atin po mga kababayan, lalo na po yung mga naninirahan po sa mga coastal communities, ay iwasan po muna natin mag-engage into any water activities or maglayag, lalo na po yung mga maliliit na sasakyang pandagat po natin. At kung maaari po ay i-check po muna yung mga balita either sa radio or TV and even the social media. At nabanggit po kayo ng ating Office of Civil Defense, palagi po tayong sumunod sa mga abiso po ng mga lokal na otoridad para maiwasan po yung insidente po sa karagatan. Napakahalagang paalala po. Maraming salamat po sa inyong oras. Philippine Coast Guard spokesperson Captain Noemi Cayabyab. Thank you, ma'am. Thank you, Asa. Good afternoon.